Okay mga kachokaran, isang mapagpalang araw pong muli sa atin lahat at naway nasa mabuti tayong kalagayan saan man pong lugar tayo naroroon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-2 ng Mayo. No po, ngayon pong araw na ito ay balak nating ipaayos yung ating tricycle kasi po yung welye na bale, so hindi po siya na ilalabas. Paayos po natin since may pasok po ako dito ko na lang siya ipapaayos dun sa manggagawa na si paring Sandy. Pinapunta ko na lamang po rito at yung tricycle ay dinala ko rito. So yun nga, bibili po tayo ng bagong welye para ikabit doon sa ating tricycle. So mga kachokaran, sama ka, tara! So yun guys, mga kachokaran, ito ay naayos na natin yung ating nasirang welye ng ating tricycle. Pasensya na kayo at cellphone lamang po yung ating gamit dahil yung ating camera ay naiwan sa bahay. So syempre ang gumagawa po rito ay itong si paring Sandy na talagang sikat na sikat sa tansa. Marami na ho kasi naloko to eh. Charot. May pasok ho kami, may pasok pero wala pa naman ho kaming ginagawa at nakapag-roving naman din na kami. So tinitignan lang po namin yung gumagawa. Hindi naman po kami tutulong dyan dahil siyang pinapagawa natin. So walang makaka-istorbo sa trabaho natin dito sa pabahay. So gusto ko lang kasing i-flex yung ating pagpapagawa ng motor na matagal na natin gato, mahigit na isang linggo. Dahil nga hindi ako makabili ng welye, hindi ko maasikaso dahil tayo may trabaho. Oh, 'di ba? Kailangan sabi ko sa iyo. Ayan. Medyo marumi ang ating tricycle dahil na hindi nga na ilalabas. Pero once na naayos na ho ito lahat, yung welye, simula na tayong bumiyahe uli. So, okay naman po yung ating driver na si parang Ace. Kaya lang talagang gusto ko ho kasi ako na muna ang bumiyahe uli ng aking tricycle. Kumbaga siya po muna ang naging driver natin nung mga nakaraan dahil po tayo nagpapagaling ng ating braso. Pero since yun naman po ang sinabi ko rin sa kanya na once na umokay na ang ating braso ay ako na po muli ang babiyahe. So yan, tinatanggal na po ito po kasi ang problema yung pinaka-welye, ayan, nabali. Bumili po tayo sa barkada ni Benmen na si Aldrin. Kaya lang ang pinaka nabali yata rito yung madre. Walang madre yung binili natin kay Benmen. Kaya nagpabili na lang tayo ng bago. Ito, ayan. Kakahalaga ng 800. Diba? Gastos. Kaya lang talagang ganun eh. Diba? Ano naman? 800 diba? Tignan mo sa resibo kasi. Oh, 750. Natawaran mo 50. Ito naman, no? 800 talaga yan. Natawaran mo ng 50. Itong ano to, puro reklamo. Ngayon ka na. Ayos pala eh. Matipid pala eh. Pagka si Boss JP magpapakain sa akin yung papakain. Kumakain ka? Pagka si JP? Oo. Pagka ako ayaw mo? Eh bakit? Wala. Kapera yun. Ganon. Parang JP. Joke lang. Pinipili pa lang itong mga pinag-aalmusalan niya. Joke lang. Kahit kay Boss JP, ganun. Hindi. Tapos na? Limunatin natin yung camera. Pulot kaya natin yung isa, boy. Ewan ko sa'yo. Bulok na bulok yung tornilyo. Puro naman reklamo to. Sayang yung binabayad sa yung 70 pesos. Wala na, dala ko yung impact ko. Ay, alam mo manggagawa ka eh. Dapat dinadala mo yung isang aparador mong lalagyan.
So inuulit ko po mga kachokaran, ang ating gamit ngayon ay cellphone lamang. Kaya medyo mag-uga ho. Hindi na po tayo makauwi para kuhanin yung camera. Tsaka dapat daw diyan yung tornilyo nakabaliktad. Ha? Nakabaliktad. Oo. Bakit kaya walang washer yan? Ay ano ang tawag doon yung nasa loob? Hindi mo itong kilig yan, no? Ha? Hindi nyo, kapatang ba yan? Oo. Napalitan ba yan? Ulong eh. Kailangan Yes, yes, yes. stainless. Ah. Lord, sakit mo rin yun. Lanay no. Ngawit. Akong bigat. Bigat pala nito. Deng! Ulit dito ka na yan. Nag-iendahin mo to. Ha? Nag-iendahin mo to. Oh, syempre. Papapitay na dyan. Pizza, ang dalawang kumain eh. Naka-8 ako eh. Ay, naka-5. 8 lang pala yun. Pizza lang. Ha? Pizza lang. Ano yun? Hindi, pagkakapon ng mga Pizza ah. Pizza, dalawa lang nakain ko. Lakas-lakas kumita yan. Lokos-lokos. Utang pa nga labor mo eh. Ay hindi, joke lang. Baka hindi mo ayusin eh. Napakahaba naman tornilyo niyan. Kapalitan din yan. Hindi na. Ito hindi. Oh, yeah, ito papalitan. Yan, papalitan po natin ng ano yan, ng stainless. Dahil bulok na. Eh, kung makikita nyo, may tali na ho yan nung nabili ko. Tinalian ko dahil parang nahuhulog yung ano. Excuse me ka. Yun na, tanggal na. Ito. Neng! Ito sa kabila. Diyan ka sa ano. Wala palang bale madre ah. Ha? Hmm? Walang bale. Balimbali lang. Bali ba? Ano mga diferensya yan sa ano nito? Oh.
Oo nga. Sige na, sige na. Ano ko lang naman. Ito naman, oh. Babalik ka rin ba natin to? Alin? Hindi ko alam kung ano dapat. Kung ano nararapat. Meron pala ito sa cellphone. Meron na rin kaya lang si ano no. Kaya lang. Luma na. Ano? Ito. Ano to? Ito wala na. Ito yung bali oh. Ito bali. Dito. Yan bali oh. Linisin natin to pagkatapos. Buti mga kachokoran, mainit man pero may hangin, tsaka malamig yung hangin. Kanina malilim, kung nakita mo naman sa video, malilim po siya. Okay lang. Hindi ka natornilyo, mas maiksi lang konti dyan. Anong tornilyo? Sabi mo kay Akleng. Ay hindi. Edit to, edit. Maiksi lang konti dyan. Yan, is natin, boboy. So yun na nagpabili tayo ng tornilyo para dito. Yung stainless na no, nakita nyo naman kanina na bulok na yung tornilyo at hindi na halos umiikot yung thread. Yung welly kasi yun yung nagsisilbing spring, di ba? Yung iba kasing tricycle, di ba? Ang nakalagay lang mga shock. Spring. Spring na malaki. Ito, welly ang nilagay. Ang alikabok ng ating tricycle. Dahil nga nasa labas lang yan eh. At hindi na ilalabas. So hindi rin napupunasan, hindi rin nalilinis. Matagal na nahinto at natenga. Ayan, mailalabas na uli siya.
Ayan na mga kachokaran at nabibilad na si paring Sandy sa init ng araw. Pwede ba nating iurong yan? Hindi pwedeng iurong kasi merong stand. Ano siya, kataas. Dumating na ang ating tornilyong stainless na nagkakahalagang 30. 60 pala. Ayos lang yung haba. Ayan. At naikabit na. Higpitan na lamang. Hihigpitan na lang yung tornilyo. Hindi na kailangan ng washer, ng lock washer. Napakadali niya nilagay na tornilyo ganyan. Ang yun yan. Yung, hindi pa naigpitan dyan sa loob. Doon muna sa labas. Doon muna sa Ano? Hindi kita naririnig. Sinisipat. taas ng side mo ngayon. Eh paano? Tumaas? Nako. Agilid. Tumaas yung side. Taas yung side na. Ayos yan. Mga sipag. Hindi, nakaano yung magiging nakahigatong Size motor. At tanggalin. Medyo tumaas yung side natin. Bago kasi welding. Kaya nga. Bago welye, so matigas pa. So saan kaya mag-a-adjust? Dito ka sa lilim. Kailangan mag-adjust para bumaba. Kasi kung mataas yung side, ito namang motor, medyo nakatagilid siya. Diba? Magiging nakatagilid. Hindi magiging pantay ang kain ng gulong. Gasolina. Nakapaling sa bingi. Medyo tabingi na. Mga kachokoran, inayos ni Sandy, tinry na paanda rin para kung may kabig, may problema yon kung may kabig doon sa may kabig. Pero pagka parang nakatagilid. Oo, parang nakatagilid. Bago kasi yung welding. Ilang welding to? Tatlo lang yung nakalagay. Tatlo lang.
Oo. Mga kachokaran, tabingi yung, hindi naman tabingi, mataas yung side ng ating motor, ng tricycle, at mababa yung sa motor. So ayan, mapapansin nyo, mababa po rito sa side na to, at mataas naman dito kasi yung welly po nating nilagay ay ang bilang ay 5 na pare. Tapos itong tinanggal natin ay 3 lamang. Kumbaga yung original nung binili natin yan, 3 lang yung ano yung nakalagay. So ang sabi ni Sandy, talaga magbabali na magbabali. Kaya nga lang nung nilagay natin na original na welly, ay ang original na nilalagay dyan ay 5. Nabibili. Bumili tayo ng brand new. So yun ang nailagay. Ang naging tendency, tumaas po itong side at mababa naman dito. So yun. So iniisip namin kung ano magiging solusyon para maging pantay siya. Ang solusyon lang ay ito ipapakat po ito pati yung kabila para bumaba yung pinaka side ng tricycle, o kaya palitan namin ng sukat ng gulong, imbis na 300 gagawing 275 para at least bumaba yung pumanta yung tricycle. So yan, hindi naman kasi pwede naming bawasan namin yung welly kasi ba't pa tayo bumili ng kumpleto o bumili ng brand new kung babawasan rin lang, hindi ba? Hindi yun ang pinaka inilalagay doon. So yan, ganun na lamang po ang magiging solusyon natin. Yun nga, yung sinabi ko po sa inyo. Ayan. Pero matibay naman po yung welding na ilagay natin at maayos na yan. At since wala naman daw kabig, kapag pinaandar mo, walang problema. Kumbaga kung may kabig ka sa kanan or sa kaliwa, wala naman problema. Since nung pinaandar namin yung tricycle, wala naman kabig. Yun na lang ang magiging solusyon. Kasi pag tinignan mo, medyo masagwa dahil mataas yung, hindi pantay yung tricycle. Para kang polio. So ayan. Okay na muna sa ngayon yan. Yun nga, pababawasan na lang natin kapag may time tayo. Pero pwede na po siyang ilabas at linisin. Ayun nga po mga kachokaran, hindi ko na po na inabutan dito si Paring Sandy dahil tapos na naman po siya nung ako'y umalis dahil may pinuntahan lang po ako doon sa building. May inayos lang po tayo. Tapos po yun nga, tapos na po siyang magawa. So umuwi na po siya. Kaya nagpapasalamat tayo kay Paring Sandy sa paggawa niya ng ating tricycle. Maraming salamat sa iyo, Sandy. Yun nga, yung usapan natin. Siyempre may labor po yun. Hindi naman po pwedeng wala dahil trabaho niya po yun. Tapos po, nito lang po dumating si utol ko, si Hong Kong. At sinabi ko nga yung naging resulta ng pagkakalagay ng welly. Sabi niya, may inilalagay pa ron. May pwede pang ilagay ron o parang pwede pang isiksik para umantay. Sabi niya, kung wala na rito yung tricycle, inuwi ko na po sa amin. Kumbaga titingnan niya raw tapos sisikapin niyang mailagay or maayos yung pagkakalagay ng welly, yung sa ating tricycle. Tapos tulungan ko na lang daw po siya. So yun, hindi ko po maintindihan kung paano bang pagsiksik yung gagawin niya. Sinesenyas niya sa akin kung paano eh. Tapos po yun nga po para magpantay na lang daw magpantay daw po yung ating tricycle side tsaka yung motor para yun nga maging okay na yung pagkakalagay ng welly. So yun gagawin niya po once na madaan po siya doon sa ating pinagagarahian ng tricycle. So yun mga kachokaran, maraming salamat po at nakarating kayo hanggang sa dulo ng ating video. Pasensya na po kayo at medyo magulo po yung ating kuha. So yun po, maraming salamat po muli at naway nasa mabuti tayong kalagayan saan man po tayong naroroon. Soward Farm, Team Kapanalig, mga kachokaran, silent viewers at ating mga OFW. Maraming salamat po sa pagsuporta. Naway huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating mga vlog. At yun nga po, at maraming salamat po muli at mahal na mahal po kayo. Hanggang sa muli po natin pagsasama-sama. Support, tara!